Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni Santa Rosa de Lima. May napakagandang nasabi si Santa Rosa noong buhay pa siya. Ang turo niya, maliban sa krus, walang ibang hagdanan ang patungo sa langit. Ano ang krus mo ngayon, kapatid? Maaaring ang krus mo ay ang iyong asawa. Maaaring ang krus mo ay ang iyong mga utang. Marami po sa inyo, alam ko, isang krus nila ay ang kanila mga sakit. Na kapatid, yakapin mo ang krus na yan. Dahil kapag nakikita ng Diyos na tapat ka, hindi mo iniiwasan, tinatakasan, ano man nagbibigay sa iyo ng hirap, nakakamukha mo si Jesus, at kamukha ni Jesus, darating ang araw, mararanasan mo ang langit sa iyong buhay. Patulong tayo kay Santa Rosa na naging tapat, nagsasakripisyo, niyakap ang krus ni Kristo. At para tayo makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Kinaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Ano pat, nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig upang tanging para sa iyo makapamuhay. Nang may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban, bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami naway tumahak sa iyong landasin, ay makalasap sa tamis ng pag-ibig ng iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Ruth. Si Elimelech, ang nasirang asawa ni Noemi, ay may isang kamag-anak na ang pangalay Boaz. Mayaman ito at makapangyarihan. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Noemi, "Pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag." Sumagot si Noemi, "Ikaw ang bahala, anak." Kaya't si Ruth ay nagtungo sa bukid at namulot ng mga uhay, kasunod ng mga gumagapas. Ang napuntahan niya ay bukid ni Boaz. Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, "Anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang babawalan." Yumukod si Ruth bilang pagbibigay-pugay galang at ang wika, "Napakabuti ninyo sa akin, gayong ako'y dayuhan lamang."
Sumagot si Boaz, "Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan, mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang makipamayan sa isang lugar na wala kang kakilala." Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at iniiwi sa kanyang tahanan. Sa kapanahunan, pinagkalooban sila ng Panginoon ng isang anak na lalaki. Si Noemi ay binati ng kababaihan. Purihin ang Panginoon. Binigyan kanya sa isang araw. Binigyan kanya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso at maging gabay sa iyong katandaan. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki. Kinuha ni Noemi ang bata. Magiliw na kinalong at inalagaang mabuti. Siya'y tinawag nilang Obed. Bala na'y sinabihan nilang nagkaapo ng lalaki si Noemi. Si Obed ang anak ni Hese, na ama ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siya'y laging pagpalain kung ang poon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligay at uunlad ang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Sa tahanan ang asaway parang ubas na babunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin. Buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala naman ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Alleluia, 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 alleluia. Tayo'y may iisang Ama at Guro nati iisa, si Kristo na anak niya. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad. Ang mga eskriba at mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang tinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila sinasagawa ang kanilang pinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dala at pinapapasan sa mga tao. Ngunit, ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao lang ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay
ang mga upuang pandangal sa mga piging, at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patatawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayo'y lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinuman tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang iyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Gandang araw po. There is this very beautiful saying that goes that when you see a good person, follow his example. But when you see a bad person, pray for him and learn from him. Tandaan niyo po yun, mga kapatid. Kung mabuti ang tao, sundan mo. Huwag mong papakawalan ang mabuting tao dahil kakaunti lang ang mga mabubuting tao dito sa mundo. Amen? Hari nawa, isa ka sa mga mabubuting tao. Amen? Ba't tahimik ang iba sa inyo? Pero kung masama ang isang tao, pagdasal mo siya at matuto ka sana sa kanya. Huwag na huwag mong kakainisan at sisirain ang taong masama. Walang kwentang paninira mo sa taong masama. Bakit? Sira na siya eh. Di po ba? Maawa ka naman sa taong masama. Kaya nga sabi ni Jesus, ipagdasal natin at mahalin natin ang ating mga kaaway. At sa ating ebanghelyo ngayon, dinagdagan pa ng Panginoon ang kanyang turo, ang dapat nating gawin. Jesus adds that we should learn from the hypocrites. We should listen to their teachings. The Lord said that the Pharisees, the enemies of our Lord, have taken their seats of authority. Listen to their teaching, but never follow their example. Kahit na gaano kasama ang isang tao, kapatid, may maituturo pa rin siya sa'yo. Amen? Huwag na huwag mong hahayan ang iyong galit, bulagin ang katotohanan. Na kahit nakaaway mo siya, guro mo pa rin siya sa pagpapakabuti at pagpapakabanal. Remember that learning is very important. And when you learn, you grow. Amen? Kung ang kaaway mo ang nagiging daan para matuto ka, kunin mo ang oportunidad na yan para lumago ang iyong pagkatao at para lumalim pa ang iyong pananampalataya. Many times, God gives us difficult people in our lives because He wants you to grow and He wants your faith to deepen. Ang kasabihan nga, do not go through life, but grow through life. Hindi sapat na mabuhay ka lang, kapatid. Kailangan mong maging mabunga. Kailangan na pasalamatan mo ang Diyos kung meron mang taong nang-iinis sa'yo, taong plastic, taong hipokrito, dahil tinutulungan ka lang nila na maging mas mabuting tao, maging mas kamuka ni Kristo. Tatlong bagay po ang maituturo ng mga plastic, hipokrito at mga taong ayaw natin sa ating buhay. 3 things that your enemies can teach you. First, your enemies can teach you on how to become more humble. Sabi nga po ni San Alfonso ng Liguri, it is good to humble ourselves, but it is much more worthwhile to accept humiliation from other people. Ang pagsubok ng pagpapakumbaba ay kapag tinatanggap mo ang pamamahiya
ng iba. Dahil kung maghihiganti ka, ang nangingibabaw, ang iyong kataasan ng loob, ang tawag natin, ang ating ego. Amen? Remember, your enemies are like mirrors to you. Salamin mo ang iyong mga kaaway. Pinapakita ng mga kaaway mo sa iyo ang mga bagay na hindi mo gusto sa iyong pagkatao. Your enemies show you your imperfections. Pero kung puro fans, admirers ang kasama mo sa iyong buhay, magiging mahina ka, magiging lampa ka. Di po ba? Nila mga kaibigan natin, mga yes men yan eh. Mga umo-oo lang sa atin. Kahit na meron tayong kamalian, papatawarin tayo, pero hindi nila sasabihin sa atin. Yes, your enemies are your harshest critics. But without criticism, you will never improve. Amen? So, believe that your enemies are a reminder for you that you are never perfect. And as the saying goes, perfect people are not real. And real people are never perfect. Pasalamat ka sa mga toxic, mga plastic sa iyong buhay. Kasi pinapaalala lang nila kung anong magiging itsura mo kung hindi ka magbabago. Amen? Hindi ka magbabago kung hindi ka matututo. At para matuto ka, minsan kailangan kang masaktan. At para matuto ka dyan sa iyong sakit, kailangan mo ng pagpapakumbaba. Amen? Kung wala kang kaaway, hindi ka matututong magpakumbaba. But secondly, your enemies teach you on how to become more patient. Ang kasabihan nga po, ang pikon ay laging talo. Kaya sino ang panalo? Yung pasensyoso. Amen? Kapag may nakatrabaho kang taong mahirap pakitunguhan, ano po madalas na sinasabi natin? Sinusubukan niya ang aking pasensya. Tingnan niyo po yung mga kapatid. Ang sinusubukan sa iyo ay ang pasensya mo. Nitong mga plastic, nitong mga hipokrito, nitong mga taong ayaw mo, hindi nila sinusubukan ang pananampalataya mo. Pero ang pananampalataya at ang pasensya ay magkaugnay. Because faith works in love. And love works with patience and kindness. Napansin niyo rin po ba, habang tumatanda tayo, mas na-impress tayo sa mga taong mapagpasensya kaysa doon sa mga matatalino, kaysa sa mga mayayaman. Di po ba? Halimbawa, pumunta ka sa isang doktor. Matalino yung doktor na yan, marunong mag-explain, marami siyang alam. Pero pag nandun ka na, pag meron kang tinatanong, nagmamadali siya. Gusto niya na agad ka nang umalis. Aburido siya. Ano po ang mararamdaman niyo? Babalik pa ba kayo? Di na po, di ba? Kahit na maganda ang sasakyan na binibili mo. Pero kung yung salesman o sales lady, kapag nagtatanong ka, nagbibwisit siya, bibili mo pa ba yung maganda sasakyan na yon? Di ba hindi? Pero halimbawa, kung kumakain ka sa restaurant, sineserve ka ng isang waiter, hindi ka iniiwan, lahat ng tanong mo, sinasagot niya, pag naubos na yung tubig mo, nandun siya, lalagyan niya ng tubig. Wow! Pagkatapos mong kumain, di po ba? Bibigyan mo pa ng tip yan. Bakit? Napaka-pasensyoso niya. Mas magaan ang puso natin, di po ba? Sa mga nagpapasensya. At paano ka magiging mas pasensyoso? Sa pamamagitan ng pagdaan mo sa hirap, sa pagsubok. Mga kaaway natin, yan ang pagsubok natin. Para tumibay itong banal na ugaling ito, ang pagpapasensya. Hindi ka makakapagpasensya kung wala kang pagpapasensyahan. Amen? Why does God give us irritating people so that we can learn to become more patient? The more patient we become, the more successful we also become in life, and the more loving you will become. Third and last, our enemies teach us on how to be truly loving. Our enemies reveal our capacity to love beyond our comfort.
Madali lang po magmahal, di ba? Kapag minamahal ka. Pero ang tunay na pagmamahal, lumilitaw kapag sinubukan na. Our enemies stretch our hearts beyond the feelings of the natural. Sabi nga po ni San Francisco ng Assisi, it is only when we love those who hate us that we can say we have truly loved. Kaya nga, kung hindi mo kayang mahalin yung asawa mo nagloko, di ka talaga tunay na nagmahal. Kung hindi mo kayang tanggapin yung anak mong lumalaban sa'yo, yung anak mo na matigas ang ulo, hindi ka talaga nagmamahal. Kung hindi mo kayang mahalin yung taong naninira sa'yo, hindi ka talaga tunay na nagmamahal. Kapag may kalaban ka, binibigyan ka ng pagkakataon, kapatid, na umibig. Hindi nakabatay sa kapalit, kung hindi nakaugat sa grasya. When you can love the unlovable, it means you have love through grace. When you love only the lovable, that is not grace, that is profit. Kung mahal mo lang dahil meron kang nakukuha, hindi tunay na pagmamahal yan. Negosyo yan. Hindi po ba? Dahil kailangan mabait ka sa customer mo para tulungan ka niya sa iyong business. True love is loving the unlovable. So the next time when you encounter a hypocrite or a toxic person, don't just see your hurt, but see the opportunity. Stretch your heart, purify your motives, practice forgiveness, and become more like Christ. Tandaan, kapag natuturuan ka ng iyong kaaway, nagiging guro mo na siya. At kapag naturuan tayo ng isang guro, ano pong sasabihin natin sa kanya? Diba? Salamat. Salamatan mo yung mga taong plastic sa'yo, hipokrito, mga taong kinamumuhian mo sa buhay mo. Kasi dahil sa kanila, nagiging mas mabuti ka. Gawin mo silang aral. Sabihin mo kung hindi ka magbabago, ito ang aking tadhana. Magiging kamukha ko ito kung hindi ako lalago sa aking pagkatao. Salamatan mo nga yung mga taong di mo kasundo, yung mga taong ayaw mo. Dahil libre ang pag-aaral mo. Libre. Natututo ka sa kanila kung paano mo pabutihin ang iyong pagkatao. Remember that the best people gives us memories, but the worst people gives us lessons in life. The question is, what lessons have you learned from your enemies? Hopefully, you have learned to become more humble, patient, and loving like Christ. Amen. Tumayo po tayo. Mayroon tayong iisang ama sa langit at isang guro, ang kanyang bugtong na anak. Lumapit tayo sa Ama at ipanalangin ang lahat ng kanyang mga anak sa lupa. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga tinawag sa ministry ng Orden, naway maging tapat at matiyaga sa kanilang banal na tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga magulang at mga guro, naway maituro sa mga kabataang nasa kanilang pangangalaga ang mabuting halimbawa ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang salita ng Diyos naway maging gabay natin sa ating mga kilos at naway lagi nating asamin na gumawa ng mabuti. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, dinadala namin sa iyong harapan ang mga pangangailangan ng mga nakakakilala sa iyo at yung mga hindi pa nakakarinig sa iyong pangalan. Pagkaloob mo ang aming mga kahilingan sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, katulad ng naganap kay Santa Rosa de Lima, ang dalagang matapat mong katipan, gawin mong maging maalab sa aming kalooban ng iyong pagmamahal, na naghanay sa Kanya sa tanang mga banal, na dangal ng iyong simbahan kailanman, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon kinakagalak namin na may mga banal na tao na nagtalaga sa sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming binibigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggalingan sa aming ngayon nililingunan. Dito mo rin naman nais na kami makarating at humanto. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang aking kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahala Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, si Santa Rosa ng Lima na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Please read niyo po.
Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I need. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, I need you, Lord Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord Jesus, in the breaking of the breath of my midst disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinalakas ng banal na pakikinabang ay matutunawa kay Santa Rosa ng Lima para hanapin ikaw lamang at akuin ang bagong pagkatao sa aming pamumuhay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Inanyayahan ko po kayo na ilagay ang inyong kanang kamay sa inyong mga dibdib at sabay-sabay nating dasalin ang panalangin ni Padre Pio para sa mabilis sa kagalingan ng mga may sakit. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set us free. We trust in your power and grace that sustain and restore us. Loving Father, touch us now with your healing hands.
For we believe that your will is for us to be well in mind, body and soul and spirit. Cover us with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of our head to the soles of our feet. Cast out anything that should not be in us. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through our entire body to heal and to make new and diseased areas, so that our body will function the way you created it to function. Touch also our mind and our emotion, even the deepest recesses of our heart. Saturate our entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw ever closer to you every moment of my life. And Father, fill us with your Holy Spirit and empower us to do your works, so that our life will bring glory and honor to your holy name. We ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Padre Pio Petralcina, Pray pray for us. Santa Rosa of Lima. Pray for us. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat na walang sawang sumusuporta sa ating parokya. Ako po ay nagpapasalamat din sa mga maraming nagdo-donate. Ito po ay malaking tulong, hindi lang sa ating mga pinag-aaral ngayon, hindi tayo po ay nakakabili ng olive oil at mga bote para ipamigay pong libre itong ating binebless na mga langis para sa mga may sakit. Kung kayo po ay pupunta dito sa parokya, pwede po namin kayong bigyan ng mga banal na langis. Pero paumanhin po kung hindi namin mapapadeliver sa inyo yung mga oil, baka po mabasag. So, kung kayo po ay mapabanda, kung kayo ay maligaw dito po sa Barangay San Jose, San Fernando, Pampanga, ang ating pong opisina ay nakabukas naman at magbibigay po sa inyo. Pwede lang po Lunes, dahil ang day off po ng simbahan ay Lunes. Pero bawat Sabado po ng umaga ay ang ating ding healing mass. Kaya sa mga magsisimba po pagkatapos ng misa, I am applying the sacred oil for those who would desire it. At libre binibigyan po yung mga nagre-request ng banal na langis. So, once again, maraming salamat po sa inyo. Kapatid, baka kaya ikaw ay may sakit kasi hindi ka rin makapagpatawad. Para makapagpatawad ka dyan sa mga taong nakasakit sa iyo, think of them, treat them as your teacher. Alam ko, minsan sakit ang loob natin sa mga ibang guro kasi gusto nating maging perfect score. Pero tandaan natin, ginagawa lang ng guro yung kanyang trabaho. Kung hindi ka mahihirapan sa pag-aaral, hindi ka matututo. At ganyan din po pagdating sa mga kaaway natin, sa mga plastic na tao, sa mga hipokrito. Oo, nakakainis man sila, pabigat man sila sa atin, pero napakalaking tulong nila sa pagbabago ng ating pag-uugali at ang ating pagkatao. Thank God for them. That is your assignment today. Isipin nyo, yung mga taong nangiinis sa inyo, mga taong hindi nyo kasundo, sabihin mo, salamat po Panginoon, dito sa teacher na pinadala mo sa akin. At anong tinuturo niya sa iyo? To become more humble, become more patient, and become truly loving like Christ.
Sumayin niyo po ang Panginoon at sumayo rin. at kayo'y pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.